Saan nga ba natin makikita o masisilayan ang pangalawang laban ni Shanks at ni Blackbeard? At ano-ano ang mga makikita natin doon sa laban ng dalawang to? Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video. Pag-uusapan natin dito ang nalalapit na laban ng dalawang Yonko na si Blackbeard at si Shanks. At kung bakit dapat naabangan ito. Pero bago tayo mapunta sa ating pag-uusapan ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na video katulad nito, at nag-upload din ako ng mga video tungkol sa One Punch Man. At pakilike na din ang video para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Okay, simulan na natin na bakit dapat abangan ang laban ng dalawang Yonko na to. Let's go! Okay mga katambay, nasilayan naman natin sa mga nagdaang chapter na si Shanks nga ay nagpakita na at inakala natin na magkikita na silang dalawa ni Luffy ulit. Pero nga sinabi niya na hindi pa yon yung panahon, at nakita din natin na kung ano yung ginawa nito doon sa mayabang na admiral na si Green Bull. Tinakot lang naman niya yung admiral ng napakalakas na Conqueror Saki at pinahinto na naman ito ang isang admiral. Natawa nga ako doon kay Green Bull kasi parang bata, umayaw agad sa asaran nung may dumating pa na mas malakas mang asar. Anyway, yun nga si Green Bull ay takot pala kay Shanks. Nalaman natin doon sa chapter 1055 kasi nga naasar na si Shanks. Dahil alam niyang nagpapahinga sila Luffy at mga kasama nito doon sa Flower Capital, pero itong si Green Bull ay susugurin pa nito yung mga pagod na bida natin. Kaya gano'n na lang yung inis nitong si Shanks kasi nga masyadong abuso itong si Green Bull. Pero ayun nga, natigil at buti na lang andun si Shanks. Hindi natuloy yung pagkikita ng dalawa kasi nga hindi pa ito yung panahon, at priority ni Shanks na sabi nga nito na sasali na sila doon sa pagkuha sa One Piece. Pero alam ko na side quest lang ito ni Shanks. Ang priority niya talaga ay itong taong ito. Tama kayo, si Blackbeard ang priority ni Shanks kaya hindi muna siya nakipagkita kay Luffy. At ang teorya ko nga dito ay alam na ni Blackbeard kung nasan yung isa pang Road Poneglyph o huling Poneglyph na hinahanap nila Luffy. O ni Shanks na din. Pwede nating i-assume na kay Blackbeard na yung Road Poneglyph na hinahanap nila. Kaya gustong tugisin ni Shanks si Blackbeard. Saka kaya gusto niya ding labanan nito kasi masyadong banta na si Blackbeard sa mundo. Ikaw ba naman yung magkaroon ng dalawang Devil Fruit na kayang gumunaw sa mundo? Saan nga ba natin masisilayan ang labanan ng dalawa? Sa palagay ko, dalawa lang yon. Yung doon sa isla ng Hachinosu, kung saan dito din nabuo yung Rocks Pirate. At ito, teorya ko lang din to, na baka sa tirahan ng mga Celestial Dragon. Ngayon, yung Marishwa na nasa taas ng Red Line. Bakit nga ba naisip ko to mga katambay? Kasi pwedeng si Im Sama ang may hawak sa huling Road Poneglyph. Posible to kasi yung palasyo ni Im ay napakalaki at itong taong ito ay hindi pa pinapakita. Maraming sikreto yung mga Celestial Dragon at Gorosei na ayaw nilang ilabas, katulad na lang nung higanteng Straw Hat. At bakit nga ba na kay Im yung huling Road Poneglyph? Kasi pwedeng nung narating ni Roger yung Laptail ay yung huling binasa nito na Road Poneglyph ay malamang kinuha na ng world government para nga wala nang makarating doon sa isla. Wala nang maging sagabal pa at makatuklas pa ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng mundo. Itinabi na nila doon sa palasyo nila para nga wala nang maging banta pa at secure na. Eh yun nga lang, lumabas na ulit si Joy Boy kaya mas lalong sumakit ang ulo ng Gorosei. Dito natin ipapasok si Shanks kaya pinipigilan niya si Blackbeard kasi dahil baka balakin ito na sugurin yung palasyo ni Im at kunin yung mahalagang gamit at yung huling Road Poneglyph. Kaya kailangan pigilan ni Shanks si Blackbeard at kaya pinapayagan ng mga Gorosei itong si Shanks na makatungtong sa lugar nila. Dahil ito lang yung may kaya na pumigil kay Blackbeard kasi nga alam nila na itong si Teach ay pupuntahan sila dahil nasa kanila yung huling Road Poneglyph. Sa teorya ko lang naman to mga katambay kasi pinagduktong-duktong ko lang yung senaryo kung bakit nakakausap ni Shanks yung Gorosei. At malaki yung galit nitong si Shanks kay Blackbeard, matagal na, nakita naman natin ng Marineford War. At ito pa yung nagbigay ng scar sa mukha ni Shanks.
Eto mga katambay, sa tingin ko lang dahil pangalawang laban na ito nila Shanks at Blackbeard ay baka matalo si Shanks dito, na sana hindi naman. Pero kung pagagandahin ni Oda Senpai yung kwento ay baka ito yung mangyari kasi panigurado na magkaka-flashback doon sa laban ni Shanks at Blackbeard. Nung una nilang laban, nanalo nga dito si Shanks kaso nga lang nakatakas panigurado si Teach. Pero nabigyan siya ng galos sa muka ni Teach. Di ko lang alam kung sa pangalawang pagkakataon ay mananalo pa si Shanks kasi kung iisipin nyo, hindi pa natin ulit nakikita si Teach at ano na yung mga na-achieve nito sa kapangyarihan niya. Di natin alam kung na-master niya na yung 3 uri ng haki at yung mga devil fruit niya ay na-awaken na. Wala tayong kaalam-alam sa lakas niya. Ang lakas na din panigurado nung hukbo niya kasi nga devil fruit hunter yung mga yon. Pero sure naman na lumakas din lalo yung hukbo ni Shanks kasi sa dalawang to pareho tayong walang kaalam-alam kung gaano nakalakas yung mga miyembro at pinuno ng dalawang Yonko crew na to. Pero i-assume natin na parehong malakas si Shanks at si Blackbeard at bibigyan tayo ng mga malupitang labanan pag nagkataon na ipakita na yung laban nilang dalawa. Kayo mga katambay, ano ang masasabi nyo sa magaganap na laban ng dalawang Yonko na to? Na si Shanks at si Blackbeard? Comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. Okay, salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out!